Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Meron tayong narinig na balita na si Donald Trump ng Amerika ay gumagaya sa ating Sovereign Wealth Fund na pinirmahan ni PBBM noong taong 2023 pa. Ito'y Republic Act as Maharlika Wealth Fund. At ito'y parang nagsilbing higanting alkansiya. Alkansiya ito ng Pilipinas kung saan ang pera na naipon dito ay gagamitin sa emergency na gagastusan ng ating bayan. Kaya ito, panoorin muna natin ang video. And a momentous occasion in the history of our nation as I sign into law the Maharlika Investment Fund Act. The MIF is a bold step towards our country's meaningful economic transformation. Just as we are recovering from the adverse effects of the pandemic, we are now ready to enter a new age of sustainable progress, robust stability, and broad-based empowerment. For the first time in the history of the Philippines, we now have a sovereign wealth fund designed to drive economic development. President Trump is directing his administration to create a sovereign wealth fund. These government-run investment funds take stakes in different kinds of financial assets. Trump says the fund will reduce tax burdens on families and small businesses, establish economic security for future generations, and promote U.S. economic leadership around the world. So other countries have sovereign wealth funds, and they're much smaller countries, and they're not the United States. We have tremendous potential in this country, tremendous. You're seeing that's what's happened just in a short period of time. And as an example, TikTok, we're going to be doing something perhaps with TikTok, and perhaps not. If we make the right deal, we'll do it, otherwise we won't. But I have the right to do that, and we might put that in the sovereign wealth fund, whatever we make, or if we do a partnership with very wealthy people. And I think it's about time that this country had a sovereign wealth fund. And pinakamakapangyarihang bansa sa buong mundo nakakuha ng idea kay Pangulong Bongbong Marcos. Totoo ba na si Donald Trump ay ginaya si Pangulong Bongbong Marcos? Halika, ating pag-usapan. Donald Trump, oo, ang Pangulo ng Estados Unidos ay tila kumuha ng inspirasyon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Imposible, nakakagulat, pero may ebidensya. Noong Pebrero 3, 2025, nilagdaan ni Trump ang isang executive order na nagtatag ng kauna-unahang Sovereign Wealth Fund ng Estados Unidos. Isa itong hakbang na hindi pangkaraniwan para sa Amerika, na tradisyonal na umaasa sa pribadong sektor para sa malalaking pamumuhunan. Pero bakit ngayon at bakit parang pamilyar ang galaw? Teka, bago natin sagutin yan, balik tayo sa nakaraan. Noong Hulyo 2023, si Pangulong Bongbong Marcos ang unang naglunsad ng Maharlika Investment Fund, ang kauna-unahang sovereign wealth fund ng Pilipinas. Ang layunin, palakasin ang ekonomiya, pondohan ang malalaking proyekto at tiyakin ang matatag na kinabukasan ng bansa. Kaya lang, marami ang nagdududa rito. Saan manggagaling ang pera? Ano ang garantiya na hindi mauuwi sa maling pamamahala? Pero sa kabila ng lahat ng batikos, tuloy ang Maharlika Fund. At ngayon 2 taon natapos ipatupad sa Pilipinas, si Trump may sarili na ring Sovereign Wealth Fund. Ito, ang unang ginastusan ng Sovereign Wealth Fund ay itong National Grid Corporation of the Philippines, or sabihin natin National Grid Corporation of China in the Philippines. Kasi ang ating National Grid Corporation ay kontrolado pala ng mga Chinese, at ayon sa mga balita ay merong control ang China nito. Literally, meron silang switch on, switch off ng ating power supply sa Pilipinas, itong NGCP. At kung magkaroon ng giyera ay brown out kaagad tayo. Naroon sa China remote control ng NGCP, kasi ang gumawa niyan ng mga engineer ng installation niyan ng mga tower diyan sa kuryente at mga transformers, lahat Chinese. Sa panahon ni Digong, binigay ni Digong yan na trabaho sa mga Chinese contractor. Kaya yun talagang binibenta talaga tayo ni Digong. Grabe talaga yung Digong na yan. Pati National Grid Power Corporation of the Philippines binigay sa mga inchik. At gumawa ang mga inchik ng parang mga wiretapping ba na
mamonitor tayo kasi may nakaano diyan ng mga wire na hindi natin alam kung anong purpose. Yun pala ay gamit sa espionage or pag-iispiya. At nilagyan nila ng remote control, baka nandyan lang sa mga cable wire sa karagatan papuntang China sa Nanjing. Ang Nanjing ay nandyan yung university na doon nag-aral yung nahuli na spy dito sa Nanjing, China. At nandyan din sa Nanjing, China yung university ng People's Republic of China na meron silang mga scholars. Kaya ang wealth fund, sovereign wealth fund, ay gagamitin yan in times of emergency na meron tayong gagastusan na malaki. Ngayon marami ang nagsabi kukurakotin yan ni PBBM. Ang nagsasabi niyan ay mga dutai at mga DDS kasi wala silang pera Si PBBM ang pinakamayaman na tao sa buong mundo. Kung atin balikan ang mga deposito sa World Bank, sa Bank of Switzerland, interest lang yan ay bilyones dolyares na. Yung mga interest lang. Kaya nga, si Imelda ay gustong gagawa ng foundation for Filipino at doon ilalagay yung mga interest ng Marcos Gold. Kaya lang hindi pumayag yung Senado, ewan ko lang kung bakit hindi pumayag. Ngayon si PBBM ay ginamit yung word na sovereign wealth. Ang sovereign wealth ay galing yan na salita kay Ferdinand Marcos. Yung ibang gold nga ay tinatawag na sovereign wealth Walang fund. Sovereign wealth lang yung wealth ni Marcos. Kaya ginamit din ito ni PBBM para in line sa vision ng kanyang ama na gagawa ng Foundation for Filipinos. So ito na yung parang foundation. Sikreto lang yan ayon sa mga balita-balita, sa mga haka-haka. Ang mga interest daw ng Marcos Gold ay pumapasok sa Sovereign Wealth Fund na ginawa ni PBBM noong 2023 pa. Kaya nga hindi mauubos ang pera dyan at hindi yan kukurakotin ni PBBM dahil sa mayaman na tao si PBBM. Mantakin mo mga ginto, di ba? Meron pang pinukul kay PBBM na hindi maunawaan ng mga dutai tsaka DDS. Nagbenta daw si PBBM ng ginto sa BSP. Kanino bang ginto yan, di ba? Ang naglagay diyan ng gintong yan ay si FM pa rin. Kaya kung magbenta man diyan si PBBM, ay pwede siya magbenta. Pero iniwan niya ni Marcos. Hindi nga yan dinala ni Marcos nung umano siya umiskapo siya kung ibang presidente pa yan, pinabuksan na yung vault dyan at kinuha. At sino bang nagnakaw? Of course, yung anak ni Cory. Yun na kumunti ang ginto dahil sa dinala daw sa sa Bank of Thailand. At iwan ko kung nakabalik pa. Kaya yung naiwan dyan ay sobra na lang yan. Sa mga nauunang presidente, gumagamit dyan pero hindi lang sila na i-report na ginamit nila ang mga gold reserve dyan. Kaya PBBM hindi yung ginamit. Trading yun, trading. Merong balita yan, na-vlog ko yan, na nagbenta ng gold pero ibibili yung kita doon, ibibili uli ng mga gold dito lang sa Pilipinas kapag medyo mababa ang presyo ng bilihan ay bibili uli yun ng mga ginto and then ibalik doon na mas marami na. Ganyan lang yan, trading lang yan. Dumami ang ginto ni Marcos dahil sa trading. Marami na tapos pinahiram pa, tumubo, lalong dumami. Okay, so balikan natin si Donald Trump kung anong gagawin niya sa kanyang sovereign wealth fund. At totoo bang gumaya siya? Sa palagay ko, totoo. Dahil nag-uusap naman sila PBBM at Donald Trump palagi sa telepono. Okay, balik tayo sa video. Coincidence ba? O ginaya niya ito kay President Marcos Jr.? Isa sa unang hakbang nito, isang higanteng akwisisyon, ang pagbili ng TikTok upang maiwasan ang 10% taripa
at pigilan ang pag-export ng fentanyl mula China. Kung titignan mo, may pagkakahawig sa estratehiya ng Pilipinas. Ginamit ng ating Pangulo ang Sovereign Fund upang pondohan ang infrastruktura at iba pang proyekto. Samantalang si Trump, ginagamit ito bilang economic weapon laban sa China. Parehong may grand plan pero magkaiba ang approach. Sa makatuwid, malinaw na hindi lamang tila inspirasyon ang nakuha ni Trump, kundi ang konsepto mismo. Pero may malaking tanong dito. Kung hindi ito tradisyonal na estratehiya ng Amerika, ano ang tunay na motibo ni Trump? Una, may eleksyon sa 2028. Kailangan niyang ipakita na may bagong solusyon siya sa lumalalang utang ng Amerika. Pangalawa, gusto niyang ipakitang mas mahusay siyang negosyante kaysa sa kanyang mga kritiko. Pangatlo, ito ang paraan niya upang protektahan ang US laban sa China. Isang estratehiya na hindi niya nagawa sa kanyang unang termino. Itong tinatawag natin na Sovereign Wealth Fund ay talagang konsepto yan ng Pilipino. Konsepto yan ni Ferdinand Marcos ni Apo Lakay. Ang konsepto ng Pilipino, kung ating tatalakayin yan, explain natin, ay di ba sa bawat bahay, sa bawat tahanan ay meron tayong piggy bank. Piggy bank, di ba? Yung baboy na alkansya, yung iba kawayan na malaki. Di ba ang sabi ng ating lolo't lula na kapag may sintimos ka sa bulsa, ilagay mo doon sa alkansya mo kasi pagdating ng ilang taon ay pwede ka nang makabili ng mga gusto mong sapatos, pantalon. Yun ay coins lang yun na. How about if ang ilalagay doon ay malalaking halaga? So pagdating ng panahon ay trilyones, di ba? Pero si Donald Trump ay iba ang plano niya. Gagamitin niya ito as a weapon panglaban sa China. Kaya nga unang bibilhin niya para mawala na yung TikTok. Ang TikTok kasi nangunguha lang yan ng informasyon sa bawat tao sa mundo. Kung mayaman ka, huwag ka mag-login sa TikTok at huwag kang basta-basta mag-accept ng cookies. Di ba kapag mag-login ka sa mga kung ano-ano, mga Photolab Me, sa Photolab Me, mag-login ka ay you agree to accept cookies. Yung mga cookies na yan, kumukuha yan ng informasyon sa atin. Kaya yan, kapag milyonaryo ka ay huwag kang basta-bastang mag-click dyan. Dahil ma-scam ka, ma-hack ang account mo, ma-compromise. Ako hindi ako nakaano kahit mag-subscribe ako sa yung mga ganyan na mga AI. Kapag hihingi ng impormasyon, hindi ako nagbibigay. Napakadelikado niyan. Lalo na yung email mo mapasok tsaka cellphone number mo, lagot ka na dyan. Kaya ito, ang konsepto ng tinatawag na Sovereign Wealth Fund galing talaga kay PBBM, handed down to galing talaga sa kanyang ama kay FM, and then handed down to PBBM, and then narinig ni Donald Trump na maganda. Of course maganda, kaya kinopya. Kaya sinong genius sa dalawa, di ba? Genius pa rin si PBBM kung ganun. Kinopya ng isang malaking presidente, di ba? Pinakamakapangyarihan na bansa eh. Kinopya ang isang estratehiya ng Pilipino ang pag-alkansya na tinatawag na the Sovereign Wealth Fund. Okay, tapusin natin ang video. Pero may isang mas malaking problema. Ang Sovereign Wealth Fund ay nangangailangan ng malinaw at maayos na pamamahala. Kapag nagkamali ng desisyon, maaaring mauwi ito sa pagkalugi o mas masahol pa sa malawakang korupsyon. Isang bagay na madalas na nangyayari sa mga bansa na hindi sanay sa ganitong sistema. Kaya nga naman, ang mga gumagawa lamang nito ay talaga namang matatalino. At isama mo rito ang ating Pangulo. Ibig sabihin mga kaibigan, matalino talaga ang ating presidente. At sinasabi ng ilan na ang paggawa ng Sovereign Fund ay hindi lamang sa Pilipinas, kundi ito rin ay nagawa sa mga ibang bansa. Ngunit gayon pa man, hindi may aalis sa ating isipan na tila ginaya ni Trump si Pangulong Bongbong Marcos dahil kilala ang Pilipinas na malapit sa United States of America. Magiging matagumpay kaya ang Sovereign Wealth Fund ni Trump? O isa lang itong pampabango para sa eleksyon? Ano man ang sagot, isa lang ang malinaw. Kung may inspirasyon man siya, alam na natin
kung sino ang nauna. Okay, ito ang sagot. Magiging matagumpay yan dahil matagumpay ang wealth fund ng ating Pangulong PBBM. Katunayan dyan ay yung pagbili nga ni PBBM ng 20% share ng ating National Grid Corporation of the Philippines. Binili yung share ng mga inchik sa ating National Grid, 20%. Kaya malaki na ang share ng Pilipinas sa ating National Grid Corporation. Grabe talaga tong ginawa ni Digong, no? Yung pinaupo ng mga diyan na board of directors sa National Grid natin ay mga inchik eh. Kaya kontrolado ng inchik. Kung narinig nyo yung Nanjing remote control switch ng NGCP na sinabi ni Congressman Louis Tro na nariyan sa Nanjing University, ang control ng ating power supply sa Pilipinas. Kapag nagkagera, brown out kaagad tayo kasi kontrolado tayo ng China. Kaya si Donald Trump, ang Sovereign Wealth Fund of America, ay gagamitin ni Trump panlaban sa China. Kaya unang hakbang niya, binili niya ang TikTok. Ang may-ari ng TikTok ngayon ay Amerika na. Grabe. Kaya kudos kay PBBM, isang genius na bumilib ang isang makapangyarihang tao sa buong mundo, Donald Trump. Amerika ay saludo sa Pilipino, walang iba, PBBM. Alright, sabi magpaalam na mga kababayan, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel kung kayo'y bago pa lamang. Hanggang sa muli, paalam.